pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nava, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges, Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Esthetician Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree. You gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Mga karonda, magdangog na sa programa Pareta Asimplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asimplatica.
Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Lugabos. Pet sa 27 nagita kan bulan na Hulyo aldaw po kita nin Lunes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kuman po nasa indo mga kaibahan ngunya na pagkaldaw digdi po sa programang Barata Zen Platica po si Philip Serdan Barasena. Bahan po kita sa halos 2 oras na presentasyon na programa. Kumusta po kamo dyan sa mga parantabay niya to digdi po sa Rinconada area Zenman probinsya kan Camarines Sur, dyan po sa Tercer Distrito na probinsya po ni Albay. Naman po ang sa indong pinagigibong niyan rikas-rikasan sa mga maralaog sa opisina ngunyan na alas 8 dapat reyao na po kamo sa indong mga pinagtatrabahuhan ta oras na. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Barangay de la Pe sa Banawaan na Buhi. Happy Fiesta. Ngunyan na pag-aldaw nagsisilibrar po kan sendang kompleanyo kaya Consyal Marlon Tabalde sinman kaya punong barangay Tony Ben Tabalde saka ki Mama Dalia ang sayang ang esposa ni Consi Marlon. Sabi nga ni kaya na enjoy po sa mga aratindir sa pistahan dyan sa Barangay de la Pe ngunya na pagkaldaw. Kasubagong pagkaganawara so supply na tubig na Barret Water Works tigdi po sa siyudad Kaniriga pag aban-aban ibinalik baga. Sabi kaya ninda may papakarhayon po na nagkapera sigurong mga linya dyan sa nasasakupan na lugar na Barret Water Works dyan po sa sa Barangay Santiago digdi po sa siyudad Kaniriga. Mustaman sa mga concessionaire na sinambit ng Water District sakop nindan de Rosario Banao, Barangay Santa Elena, digdi po sa Iriga asin Santiago saka dyan sa may partikan Barangay Santa Justina. Yan ikan pasensya duman sa mga concessionaire na mayong tubig ngunya ng mga panahon kay gwapong pigpapakarhay na linya dyan sa Barita Waterworks. Sabi po dyan sa LGU Buhi, official na pahayag nindangon niya ng mga panahon dapit sa ang karahasang may kinalaman sa barila isang krimen. Gayon din ang paggawa ng mga pagbabanta na naglalayong maghasik ng takot, magdulot ng pangamba o sa panganib sa kaligtasan ng iba ay isang seryosong paglabag sa batas at may kaakibat na pananagutan. Inihikayat ang lahat na manatiling mapagmatyag at responsable kung may nalalaman o napapansing anumang banta o kahinahinalang aktibidad, agad itong iulat sa mga kinaukulang autoridad. Ang maagap na pag-uulat at pakikipagtulungan ng bawat isa ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa ating mga paaralan at komunidad. Sabi po mga taga-Banawaan kan Buhi, please cancel or suspend all classes until na matrace po yung nag-post place. Cancel classes for deceptive all students. Dapat po yung nag-post nito sa Buhi, buy and sell, matrace po kasi para maimbestigahan siya kasi hindi po ito biro.
Kahit wala na po akong mga anak nag-aaral for the sake sa iba po, may mga pamangkin pa po ako. At anak na hinahatid pinsan niya dyan sa mga nabanggit. Katakot po protektahan nawa ng Diyos ang buong buhi, hindi lang po ang bayan ng buhi, kundi ang mahuli sana ang mga gumagawa ng ganito dahil hindi po ito gusto at gawain ng isang may kikilalang Diyos ang gumagawa po nito, kundi sa diablo po ang mga gawaing ito. In Jesus Christ's name, Amen. Sabi man kay ning saro, baga na nasusobrahan na ang mga kabataan nguwan na iba nin paggamit, bawal na gamot. Kaya dawa uno na niluog sa utak nira, matakot na talaga. Dapat itong imbestigahan ng pamahalaan at ng pulisya. Ito ay nakakabahala para sa mga mag-aaral at sa mga magulang. Dapat yung nag-post nito i-trace para maimbestigahan ang mga ganyang pagbabanta ay nakakabahala. Kung taga saan man yang nagpakalat ng post na yan, dapat aksyonan agad para sa kaligtasan ng mga estudyante. Dapat mahuli na yan. Digdi po kaya sa nagluwas na post, Ma'am Laika, baka mutang na advisor, di mo basang kami pig susurog pag pig-uungtan kami sa ibang teacher. Nagkunyam pa, lamuda. Tapos patanid ming badil po ako ugma sa Santa Justina taag ko ako kinakaungutan na tawo. Tapos mingguraan tabi ako sa barkada ko ugma pangyayari. Grabe na mga barkada kong pig-aadik na tabi ako nira. Pakulong tabi ninyo sira. Di ko na po ngaranan, basta bisto naman po ninyo. Permi ko kaibang mga barkada ko, maski teacher na mo sa babadilon ko pigtatanggal mga barkada ko sa laman pigibo kading teacher adi baka ugma sumunod ikasadto usad na teacher na nagraan Sir Lindsay, mag-ingat ika pangyayari. Ay pangaran man po ining nagpost kundi masakit dahil na pag sambiton kun masibol pa an investigasyon kan bagay na ini. Pakiaksyonan man tabi adita taga San Ramon daw po kunuan pambihira. Uya pa muna an pigsabi ko di kami migpundo hanggan di namon kamo na titigbak. Pambihira ining mga post na ini. Modular distance learning sa IPAM NH Baaw IPA Tutu. Post po ini maguluhon. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan dyan sa sinambit ng eskwelahan sa Banuan ka na buhi. Kung narog na kaini ang mga nagluluwas na post, may mga huma na sa tuyang mga estudyante, sa mga teacher ay bako na po yan basta-basta. Makatakot pag-arog kayan, sabi nga ni kayan. Narog na po kayan basta na sana, pasil na sana digdi sa mga hobe na ini na
mag-post kan arog kaining mga huma sa estudyante saka sa mga teacher. I hope na maimbestigaran, maresolveran po ang kasong ini dyan sa Banwaan Gana Buhi. Tapos ini pong good news na isalay na ang Gida o Last Mile Schools Act, ang Republic Act number 12321 o Gida Schools Act. Ang author iyo si Senador Bam Aquino. Sarong importante klakdang para masiguro na mayong magiging ulang sa lambang hobe na Pilipino na makapag-adal sa inman sinda yaon sa nasyon o dawa sa inman sinda digdi sa nasyon. Dakulan may tatabang kanlay tanganing mabawasan ang mga sitwasyon na kaipuhan maglusong sa salog maglakaw ni nagkaperang kilometro sa tahaw kan init asin magbalyo sa mga raot na tulayan sa tuyang mga estudyante bago makaabot sa mga eskwelahan. Sa irarom kanlay tatawan manin mas malinaw asin mas matibay na suporta ang mga estudyante para tukdo asin komunidad sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. So ining inaapod na Gida. Halis sa pagpapahiwas kan access sa eskwelahan bastante ang classroom and learning resources. Sagkod sa mga insentibos and suporta para sa mga para tukdong pinipiling maglingkod sa mga komunidad na ini. Tatawan man na prioridad sa pagkuhaan mga kwalipikadong para tukdo asin iba pang mga empleyado kan eskwelahan ng mga residente o handang mag-star sa komunidad asin may dapit sa pangkultura sa mga Gida communities. Tanganing mas maging epektibo ang sindang pakikipag koordinar sa mga estudyante. Dakulan salamat sa sakuyang mga kapwa senador, kongresista sin sa Gabos na naging parte kan pagsasalikan Gida Schools Act. Bungay ni ka na iriba-ibang pagtatarabangan na sinikinakaugma ko man ini ang kain o tinelting pinagasulong na bill na naging una naisalay puon kan liwat kitang magserbi sa Senado. Mas pa sa Gabos, trayumpo ini para sa mga hobe na Pilipino, haloy nang naghahalat na mairani sa saindaan di kalidad na edukasyon. An edukasyon iyo an diretso, asin bakong dapat magin ulang an rayo kan eskwelahan sa puturo kan sarong aki. Dahilan ta pag mas pigrarani ninda an eskwelahan sa mga aki mas pigrarani man ninda sinda sa katupadan kan sa indang mga pangarap. Kaya magayon po ini para sa mga kaakian ining mga kaakian na estudyante, mga nag-aadal digdi po sa tuyang nasyon ining Republic Act 12321 o ining Gida Schools Act. May pangapudan man po na iba pong mga kababayan pa niya to Senator Bam, pwede po magpasarman po nin lay na deped na ang mag-shoulder kan mga materials na needed kan teachers bakong allowance ang tinatao kundi full materials na kaipuhan sa pag-deliver kan quality education sa mga kaakian. Hulit nakakahirak man po ang teachers na nagsasakit sa expenses ninda sa sadiri nindang sweldo asin kwarta nindaan sa indang ginagamit. Second po, can we help teachers to lessen their workloads by improving technological advancements to make their workloads easier? Yung mga forms ay dapat naka-online na. I'm sure sa laki ng budget ng education ngayon ay mapagbibigyan po yan ng pansin para mapabuti ang trabaho ng ating mga guro. Tax is worth spending for. Thank you po, Senator Bam. Good law but wonder about the implementation.
We are infamous on passing great laws with poor implementation. Sana mamaterialize ito accordingly. Passage of Republic Act number 12321, widely known as the GIDA Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act, marks a monumental triumph for equity, inclusivity, and the future of Filipino youth. For far too long, students and teachers in remote mountainous and island communities have faced daunting geographical barriers, struggling with inadequate infrastructure, scarce learning materials, and limited access to quality education. This landmark legislation serves as a beacon of hope, shifting the paradigm from marginalization to empowerment. We extend our deepest gratitude to the lawmakers, especially to Senator Bam Aquino, advocates and education champions, whose unwavering dedication brought this vision to life. Through Republic Act 12321, the nation takes a resolute step toward ensuring that no Filipino child is left behind simply because of where they were born, proving that true national progress is measured by how we uplift the most vulnerable among us. Kaya congratulations, Senator Bam, makabulang mga batas ang kailangan nga para sa mga kabataan at estudyante dahil sa kanila maiiwan ang bansa natin pag hindi sapat at mali ang itinuro sa mga kabataan. Mali rin ang prinsipyo nila. Paano mamumuno ang kapos sa dunong at lumaking mali ang prinsipyo sa buhay? Iangat natin ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa upang ang susunod na henerasyon saan man lilingkod ay maituring na may integridad at kahanga-hanga. Kumusta man po sa mga batchmate niya to sa UNEP High School Batch 87. Siyempre sa host kan alumni kan UNEP High School Batch 86 na ang presidente si Dr. Lucilia Tagumbirinya. Kasudma nagin makonsuelo sa mga kawat dyan sa UNEP kan mga alumni. Nagaralaban-laban so manlain-lain na batch sa high school. May kawat na tag-abwar, dart, tapos volleyball, may track and field, as in iba pa. Sabi nga ni Ken, makonsuelo sa mga naging kawat kasudma dyan sa UNEP Sports Complex. Kaya lang garo binaranugan sa kuyang hawak ha. Mayo ng practice. Matindi talaga, napalaban ka kita sa volleyball sa track and field. Wapang chess. May table tennis, may kunyan lawn tennis. Tapos may track and field, itong relay 4x1. Kuya pa po ang mamundong bareta ini para sa mga taga dyan sa San Isidro Buhi. Sarong project na billboard kan lokal na gobyerno kan Banwanin Buhi ang pinag-question asin ipinartiman kan sarong concerned netizens sa sarong tabloid nin bareta sa Banawaan po kan Buhi. Kalakupan duang retrato kan nasambit ng tarpaulin
Sigon sa netizen nakapag ngalas man subotan nakabugtak sa proyekto. Bulletin dahilan tan project started iyon may pitsang June 25, 2026. Mientras ng target date of completion man iyon August 8, 2026. Alagad ipinirit man kan netizen na sa aktual na kamugtakan iyon garo dai pa man subot na pupuunan ang proyekto. Dahilan tanganing maghapot siya. Dahil pangani na pupunan matatapos na tulos ang proyektong pinagsasabi yun concreting kana San Isidro Farm to Market Road na makukuha po dyan sa Zona 5 Barangay San Isidro Buhi, Camarines Sur. Sigon sa nakabugtak sa karatula yun ang pupunduhan hali sa 20% Municipal Development Fund kunya na taon papautob kan LGU Buhi asin isa sa gibuan tulong Summit Construction and General Merchandise o ang 3 Summit Construction and General Merchandise ang nakabugtak man na ang proyekto yun may 45 calendar days na target na haloy ng sa haloy ng implementasyon iyon masakop sa 588 square meters kan farm to market road. At yan ipapadagos po niya to yan. Report! Yan man sa linya si Karondang Diggs Martinez pasok. Good morning, karon dyan nga Kuya Philip. May nakukitan nga paretali sa Department of Health Bicol CHD na kung saan pig-deploy ka na sambitan ng ahensya na sa 14 rural health physicians o doctors bahado sa Doctors na Barrio Program o DTP ka nakaangal daw na paan na igwaining obhito patanganing pakusugun paan serbisyo salud asin ang pagkakiguang accessibility kay duman sa mga natalaylayan na mga residente di sa Mandaylain na mga komunidad di sa Rio Bicol na pag-introducer sindar duman sa mga pag-designat nga lokal na gobyerno durante ka na sarong pre-deployment ceremony na pinanginutan ni DOH Bicol State Regional Director Dr. Walter S. Guadalupe asin na kaibalaan ng mga kabuhan sa Human Resources Development Unit na kung saan presentar ini nga mga doctors to the barrio ini duman sa mga Mandela ng mga local chief executive, mga municipal councilors on health at mga municipal health officers as in mga representantes sa mga lokal na gobyerno na kung saan papahiling video pag-afirmar ang dedikasyon kan mga lokal na gobyerno sa pagpaparahay sa pagpapakusuga kan primary care service delivery sa tendang lokalidad na kaibanan na digdi sa mga naging recipientes kay ning Dr. to the Barrio Program iyo na mga banwaan ani sa isin kapalungkat sa probinsya ng Camarines Norte sa anumang banwaan Candil Gallig o Campas Tinambak sa probinsya ng Camarines Sur ang banwaan kan kataingan na Pinsan Pascual sa isla probinsya kan Masbate ang banwaan ka ng Barcelona Cubat, kasiguran na Cubat asin Magallanes sa probinsya ng Sorsogon atin sa Roman na Doktor sa baryo na pinagdesignatuan sa Prap sa banwaan kan o sa probinsya kan Albay na pahayagan ni Dr. Guadalupe sa tayang mensahe na tawan doon digdi na kada interbensyon kan tarong healthcare workers nagigibo ining sarong lakdan tanganing maparahay na local health system asin nakaka-influensya sa mga behaviors sa pagtulog para sa salud kan kada saro na maserbi na mga doctors to the barrios sa mga sa indang mga local government units na pagdisignar
kada duwang taon na kung saan i-aster nindaan implementasyon kan mga programa sa salud asin man taon ni mamanlaylay na mga serbisyo pati naman ang pagkakaigwanin positibo nga social behavior change na kung saan ma-realisar digdi ang Universal Health Program agenda na maisang asiguraan sa equitable, accessible at quality healthcare para sa kabuusan. Na pinapuwer kayo pipilit pa na Dr. Sudapar yung program sa sa mga programa kan Department of Health para sa sentang inisyatibo ng aning matugunan ang pagkakikwanin o ang nakakulangan sa healthcare workforce asin sa rumanin sa programa asin goal kan gobyerno nasyonal ang aning dahil o dahil ngayon magkaigwa din mga doktor ang mga mandaday ng munisipalidad igdig sa nasyonal Pilipinas. Yan muna karoon ng kabinet at sa tuwing na pang maretalis na luwan karoon ng Martes Junior para sa RPNDC kay reporting. Field Report! Salamat tabi karondang Diggs Martinez sa mga dugang mong informasyon. Para po kitang 30 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Ana oras man na inihatod man sa Saindo kan Knocking Fall Water Repelling Station na makukuha dyan po sa Atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad kan Iriga, owned and managed by Ani and Puli Bagapuro. Kadagos ko po itong Farm to Market Road. Diyan po sa Banwaan ka na buhi sa Barangay San Isidro. So buot an sakop kay ni nasa 588 square meters ka na sinambit ng patinampo. Pero sa urulay ka na mga petsang nakabugtak sa bulletin na risaman kan netizen na mayo subot nakabugtak nakabilugan kan kantidad o project cost na karaniwan saro sa mga impormasyon na pinagahanap kan publiko bilang parte kan transparency sa mga proyektong pinagpupunduhan kan gobyerno. Mientras na nakabugtak man mismo sa project bulletin ang pagrumdom na kung may mga kaaputan o reklamo dapit sa proyekto, pwede sinda makipag-koordinar sa Commission on Audit, Regional Office Number 5 sa Legazpi City o magpadaranin mensahe sa COA Citizens Desk sa numerong 0915-53-91957. Sa ngunyan, mayo pa man opisyal na pahayag ang LGU buhi o na magkakanigong kontraktor dapit sa mga hapot na ibinangon kan netizen. Inaasahan man ka nagkapirang residente na matatawan in paglilinaw ang mga nakapalaman sa project bulletin. Bilang ang estado kan implementasyon kan proyekto asin dai pagkakabugtakan kantidad kay ni. Tanganing maiwasan ang pagdududa asin mamantinir ang tiwala kan publiko sa mga proyektong pinupunduhan kan kaban kan banwaan. Mahihiling man po kadig di sa retrato na aro pinag-grader pasanaan na tinampo kumbaga road opening pasana. Digdi po sa nakabugtak sa billboard yon concreting of San Isidro Farm to Market Road, Zone 5 San Isidro Buhi Camarinesor ang location. As in an fund sources sali mismo sa 20% Municipal Development Fund of 2026. Na implementing agency yung mismo na local government unit kan Buhi Camarinesor as in an contractor, supplier, iyo an
3. Summit Construction and General Merchandise. Tapos, brief description of project, concreting of 588.0 square meter, farm to market road, as in project details, project date, duration, start, this target completed, tapos proposed hindi pa lang po sa nakabugtak, medyo malabo baga. Kaya malabo man ang proyekto, pangyayari. Hamak mong target completion kan pizza Agosto 8. Alagad pinaunahan proyekto, mayo pa man na nakukongkretong tinampo. Siyempre madudamanan sa tuyang mga kababayan dyan po sa Banuan ka na buhi, sabi pati kan iba aloy ng gibuyan kan mga korapto para makuan pundo, pero mayo man aktual na aktual na ginibo, ghost projects, trabahong ginigibo. Dahil ini mangyayari kung mayong sarabwatan ng mga involved na ahensya kan gobyerno o sa lokal abot nasyonal. Baka naka-time deposit paan, pundo kayan, kaya dahil pa lamang napupunan. Tapos next year, igwa na naman, panibagong allocation ang DPWH taon-taon, paldo ang mga buhaya. 588 square meter talaga na baka man sa pangaturugan sa nayan, narani na matapos. Paldo, kamu man daw, tigtugaan na nga ni kamu, gusto pa nindo magkatotoo ay napangyayari. Corrupt. Iyon na ninapod na kalag na proyekto kan gobyerno. Ang pirak sa bulsa ni ama niya. Santisima. Bagong tais agunting. Pirak na uno daw pati ang tauda ning project hosting maurag man talaga in gobyerno. Billboard pa sana ostikon man 20% na sa bulsa. Ano yan inaapod na 1 weeks project para maso rosimento dyan o madorodamping man ngaya buinon magbantay magboses. Sayang palamon ng taong bayan, easy na. Sigurado na naman 2,500 niya di sa 2028 Santisima. Maray palugod niya hindi na pagpadagos ana project. Uno po mga beneficiaries niya ding tinampo di pabor po kamo paldo na naman abiyon man nagkumanan kuno siraplano adto palan drawing man sana Santisima. Narog na kaya ng mga proyekto. Ini kayan masakit minsan pinubugtakan in billboard kunday manin na ginigibong proyekto. Napod talaga kayan ghost project, kalag na proyekto. Aktibo man na nakiparte si Consigliere El Cahayaw sa Joint Committee hearing para sa pagtukar asin pag-aprobar kan annual budget kan mga barangay kan mga minasunod na barangay Santiago, Santo Niño, Santa Maria, Antipolo, Niño Jesus asin man San Juan asin Sangguniang Kabataan. Annual budgets kan Santa Maria asin Santa Isabel sa ginibong committee hearing kan nagtalikod na semana dyan po sa Sangguniang Panlungsod ka na Iriga.
Uyapuan, pinaluwas man ni Congressman Arne Pentebella dapit sa mga ginagastusan ng mga troll feeds dyan sa partido. Sigun sa iya, 3.2 milyones para sa mga troll sana dyan sa iyang lugar. Wala man ang salamat kay Congressman Nelson Ligacion sa pagpapaluwas kan datos halis sa Meta Ads Library dapit sa subot mga troll pages na naggagastos nin sobra sa 13.6 milyones na pesos para sa online ads. Grabe. Kung pag-aadalan ng listahan, sobra sa 3.2 milyones de pesos sa kabilugan na kantidad inian napasiring lang sa mga page na may partido sa pangaran. Ang gustong sabihon, halos 1/4 kan gastos ang pinagtagama para sa mga page na direktang nakasentro sa partido. Ad spend kan mga page na para sa partido. Partido serye, 1,884,957 pesos. Asin ang aksyon partido, 1,076,942. Matakan partido, 245,116. Kaya ang total 3,206,915 pesos. Dahil po ini suba-suba 3.2 milyones isipon sa nanindo kung pirang tao sa tuyang probinsya ang mas nangangaipo ang mabenepisyuhan. Sana kung pinagtagama na sanaan arog kaning kantidad sa mapapakinabangan ng mga programa, imbes ang ginastos sa ads para sa mas mahiwas na maabot kan mga mapanraot na post. Mas madalas na nagluluwas sa newsfeed as in mas dakul na tao ang may impluwensyahan kan mga salang impormasyon kabilang ang ipinapawarak. Kaya mas importanteng maging mapag-adal sa lambang post. Dahil basta-basta magtubod o mag-share na nahihiling sa online. Ugaliw na aramon muna kung mapagkakatiwalaan ang pinagpuunan kay ni asin kung totoo ang impormasyon na ipinapahiling. Kamu arin sa mga page na ini ang nahiling na nindo sa indong Facebook page. I-comment po nindo sa ibaba. Mga nagruluwas bagadigdi Gukamsur, Partido Serye, Matakan Partido, Aksyon Partido, Bicol Politics. Kaya masakit pag-arog po kay niyan ginagastusan. Na halos mayo man mga kamanungdanan imbes na itauna sa mga kababayan nyatong nangangaipo digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Kumusta man pala dyan sa Our Lady of the Salvation, dyan po sa Salvation sa siyudad ka na Iriga, kay Reverend Father Dan Aguilar, kay Kuya Nilo Cordobes, sinman kay Ate Susan. Siyempre kay punong barangay Vicente Lagatik, saka sa mga kabistuta dyan, si classmate Ronnie Cortero, sa pamilya Sumpay.
Sabi po ni Ivana Alawi, saro sa sikat na artistang babae digdi sa satuyang nasyon, I still can't believe na manggagana kita sa second PAMAS Awards. Sabi niya, thank you Lord for always reminding me that your plans are always greater than mine. Permi mo akong sinusurpresa sa tamang panahon. Kulang salamat PAMAS sa tiwala mas pa sa gabos. Takul na pasalamat man sa lambang saro sa indo na padagos na nagdadala, nagsusuporta, asin nagtutubod sa gabos na ginigibo ko. Nagpuon man ako sa simpleng pangarap, makapagpaugma, makatabang sa kapwa, kaya lambang blessing na nare-receive ko, mas lalo akong nagtutubod na day ini para sa sakuya sana, kundi para maiparti man sa mas dakul na tao. Sagkod na may kakayan ako, dai ako magsasawang magtabang asin ibalik ang pagkamuot na pinagtataw nindo sa sakuya. Yan ang dakulang pasasalamat ni Ivana Alawi sa iyang nako ang award sa PAMAS. Siyempre, sabi nga ni Ken, pinagtatawaan man siya ni blessing kan kagurang nanda sa mga pinanggaganahan niya, pinaghihiras man niya sa kapwa, sa mga nangangaipo, lalong-lalo na po. Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, karon ng Philippines para inaagad natin. Anti ko na ng si Alexandra Cruz na M. Origin Nagkarani sa kulang honor sa Bicol at ibang sa bilog sa Pilipinas matapos pangkala inang transfer kanilipot ng 2020 duman sa 7th state and 16 tourism 2026 international budget na pinagsibo duman sa Colombo, Sri Lanka. Aparaman sa Panginoon sa Corona, nakari dito man tourism din nagkakaperang fiscal na onda kay Banon ng Barcelona, Pino, Street, Best System Down, Best in Forum at Best in Production Number na nagpapailigtan sa iyang gayon, talento at kumpiyansa sa international na insablado ang Trayu Panting Philippines sa 2017 Tourism Universe 2020 Grand Winner na si Maria Candy Monte at nagbabalik siwang importanteng titulo o digsisan na doon. Pinapahilig ng Bank Trayu Panting ang talento ng mga Pilipinas sa lalo ng budget na panakot sa pinag-urgulyo at kabibulan ang sa iyang pagkulana ng maraming kontra sa regiyon at ilog na nato. Nagkakabareta sa lalo lupas. Kumansada karon ang reporting. Field Report! Salamat Tabi Giraray Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Sabi po digdi sa pinaluwas man ka na grupo ka na Reforma Camarines Sur, ang tunay na kalaban iyo ang ika mismo. Isay. Na tunay na kalaban kan kapagtiusan. Tama ka, Governor Elre, ang tunay na kalaban iyo ang kapagtiusan. Pero an hapot kan kadakla na taga Camarines Sur ini. Ano tasagkod ngunyan, yaon pa man giraray ang kapagtiusan. Dakol na mga parauma nagsasabing na waran sindanin katuninungan sa sendang kabuhayan. Ano tadakol na pamilya nagahalat paman kan mga proyektong haloy nang ipinapangako. Mientras na pauro-otro mong sinasabing building opportunity, building hope, building the future, takol paman na naghahapot kuno arininda ini tunay na mamamatian. Bakong islugan ang nagpapakakan sa pamilya. Bako man na AI video ang nagtatanom ng paroy.
Bako man na social media post an nagbabayad kan matrikula an kay puan kan tao iyo ang trabaho kabuhayan asin siguraduhan na day mawawara ang pinagkukuanin danin ikabubuhay. Pag ang sarong parauma iyo nawaranin daga na sa iyang pinag-uuma dahilan sa sarong proyekto, bakong ining daga, bako sanang dagaan mawawara. Kabuhayan ang nawawara, pagkakan kan pamilya nawawara, puturo kan sendang mga aki ang nabubugtak sa alanganin. Kung tutuan ka mauutan kan mga proyekto yun para sa kapakaanan kan mga namamanwaan, taano tadakul pa man na nagsasabing sindaan inot na nagsasakripisyo. Kung para ini sa pag-uswag, taano tagaroan mga karaniwan ng mga namamanwaan ang enot na sasakit mientras na naghahalat sa mga pangakong dai paninda na hiling na natutupad. Tagkod ngunyan, dakul ang nakakahiling kan mga rendering, dakul man ang nakakahiling kan mga presentasyon, dakul ang nakakahiling kan mga AI generated videos, pero ang hapot kan mga taga-Camarinesor iyo ang simple sana, hain ang resulta, hain ang pagbabago, hain ang pag-uswag na ipinangako. Bakong propaganda ang sukulan kan mahusay na pamamayo. Dahil man bako man ang magagayo na video, bako man ang magarbong slogan, ang tunay na sukulan iyo kun nabawasan ang kapagtiusan. Kung magian man ang buhay kan mga parauma, kung may trabaho man ang mga jóvenes, kung may pagkakan man sa atubangan ang lambang pamilya, kung ang mga namamanwaan yun padagos na nagapot, padagos na naghahalat, asin padagos na nagsabing dai paninda na mamatian ang ipinapangakong pag-uswag, dakul pang panahon na simbagon ang mga pot na ini sa paagi kan konkretong resulta bako sa naman sa mga tataramon. Kaya liwat sagkod noarin gob elre sagkod noarin maghahalat ang Camarinesor, sagkod noarin maasa ang mga parauma. Mas pa sa gabos noarin tunay na mamamatean kan mga tao ang pag-uswag na haloy nang ipinapangako. Sa tuya na sa napuyan, kung ano ang pagmati niya to digdi sa Camarinesor ngunyan. Para po kitang 52 minutos, makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya.
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo and Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Report! Nagbabalik si Karondang Atan na pasok. Saray, karoon ng bilip ng
access at the panas to the vehicle benefit. That is so it's transport. Kemudian institution at the corridor sa mga kapatid at traffic. Dapat kan semua tidak terhadap district rapat pawato dan alsildan dokter sekretariat mandat kebenaran dari center artinya district para infrastruktur ya ternyata selalu pada roda dan kemudian reporting. Field Report! Salamat Geraray tabi karon dangatan sa mga dugang mga informasyon ali dyan sa luwas sigwana po kitang on minuto makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niyato dyan po sa Banuan kana Baaw Camarines Sur kaya Miss Ana Provel kay Miles Batan asinman kay Mading Rose dyan po sa Barangay Salvacion. Siyempre kay Manay Munching Maglapid dyan sa Barangay San Jose. Kay Nini Ablan. Kumusta man kay Vice Mayor Jonathan Kuyahon, si Kuyatan, asinman kay Konsi CY Malasarte, saka kay Konsi Rome Rivera. Yan po sa Banuanin na buhi pa man giraray kita. Liwat na naman na pinag-orgulyo kan Banuanin buyan sa sa mga natatanging aki na matapos bistuhon si Isabella Francine Magnilio, RN, PHRN, USRN bilang top 2 outstanding onboarding sa katapos pa sa ng onboarding training program kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center duman ni sa Kabusaw. Sa Facebook post kana BRGH-GMC ngunya na bulan pinartikan na hospital an matrayong po na pagtatapos kan sedang anum na bulan na onboarding program para sa mga bagong nurse kunsain pinagatawanin onran mga nurse nagpailingkan kausayan, profesionalismo, dedikasyon asin malasakit sa paglilingkod sa mga pasyente. Bilang sa mga pinagatawanin, onra si Isabella Francine Magnilio na tinanghal bilang top 2 outstanding onboarding sa sarong pagbisto na naglaladawan sa iyang kahigusan, husay, asin kahandaan sa propesyon nin pag-aataman. Si Francine iyon na panganay na akin ninda dating Mayor Margie Morán Aguinillo asin dating Konsyal Sandy Aguinillo kan Barangay Santa Clara sa Banuan kan Buhi. Alagad mas pa dyan sa iyang bistadong apelyido si Francine inhaloy naman na pinagbibisto dahilan sa iyang sadiring kakayahan. Pun pa sana sa hobe na edad iyon namukod tangin na siya sa Ladukan Akademiko. Naging class valedictorian siya sa Holy Child Educational Center asin day naghaloy liwat nagtapos bilang valedictorian sa St. Bridget School sa Banuan kan Buhi. Nagpadagosan sa iyang kausayan sa kolehiyo kan makapagtapos siya bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Nursing duman sa Bicol University. Dahil naghaloy, yun matrayumpo man niyang naipasar ang 2025 Philippine Nurse Licensure Examination asin ang prestihiyosong 2025 NCLEX RN. Patunay na handa siyang maglingkod bako sana sa Pilipinas, di magin sa pangkinaabana Ladukan Healthcare. Imbes na inuton ang mas komportabling oportunidad, pinili ni Francine na magpuon sa sarong pampublikong hospital nganing direktang makapagserbi sa mga kababayan mas pa na nangangaipo kan serbisyong medikal. An sa iyang desisyon, iyon nagpapahiling ng tunay na trayumpo, iyon bako sa naman na susukol sa mga medalya sin titulo, kundi sa puso nin pagsiserbi. Ibong kan sa iyang mga nakuang onra, asin paging aki kan dating alkalde kan Buhi, nagtitinir na humilde, simple, asin tuninong si Francine. Mas pinili niyang gustuhon ang sa iyang magibo asin dedikasyon ang magtaram para sa iya.
na sa iyang pinakabagong pagbisto bilang top to outstanding on board. Iyon saro na naman na patunay na kaigusan, disiplina sin pagiging mapagkumbaba, iyo ang nagbubunga ng triumpo. Inspirasyon ngunyan si Francen sa hobe ng mga buhi noon na nangangarap maabutan sindang mga kamauutan. Ipinapahiling kan sa iyang buhay na mayong karibay ang tiyaga, padagos na pag-aadal asin malasakit sa kapwa. Kaya sa imo, congratulations sa Bella Francen ay Magnilio RN, padagos mong ipagurgulyan buhi asin ang enterong Camarines Sur, sana magserbi kang inspirasyon sa mas nakulpang mga hobe na Pilipino na mangarap, magmaigot asin lingkod nin tunay udok sa buot. Yan mampalan sa Barangay La Medalla sa Banuan po. Digdi sa syudad kan Iriga, pambira. Banuan pirming naisip tayo. Igwa na naman na pinagpakongkratong tinampo pathway sa Zona 2. Sangkatos metros an haba asin 2 metro an lakbang. Diyan po sa Zona 2, iyon matrayumpuman na ginibo ngunyan na Hulyo ngunyan na taon. Ini sa inisyatibo man asin effort kan Barangay Council kan La Medalla sa irarom kan pamamayo ni punong barangay Honorable Winifredo Borja. Kudos sa mayong to their unwavering commitment for a safer and accessible pathway for the communities from the 20% Development Fund 2026 of the Barangay Annual Budget. Thank you also for the Barangay Council, Barangay Tanod, Barangay Volunteers, and Community Volunteers for showing the true spirit of bayanihan. Abante, Barangay La Medalla. Kumusta ki Kagawad Jerma Ramos kan sinambit na pong barangay. Sabi nga ni Ken, pag-abot po sa mga barangay, dawa pa dikit-dikit ang nagkakaharaman ng mga patinampo, gibunin mga drainage, kanal, pagpapasemento kan o pagpapariprap kan mga yaon sa kanal. Kulang bagay na po yan. Ang importante, igo po kamong mahaman sa pagtukaw nindo bilang mga barangay officials sa indong barangay. Yan pong manunungod sa pagpapalinig kan Sulong Creek sa Esperso maninig kan lokal na gobyerno kan Iriga sinman kan City Engineer's Office Maintenance Team continues its regular clearing operations at Sulong Creek to ensure the unobstructed flow of water and help reduce the risk of flooding, especially during the rainy season. Through the continuous support and leadership of City Mayor Wilfredo Rex Uliba and City Engineer ADM Belmonte, our dedicated personnel remain committed to maintaining clean and functional waterways for the safety and welfare of the people of Berga City. Together, let us do our part by practicing proper waste disposal and helping keep our waterways free from obstructions. Kaya yan po ang pangapudan kan lokal na gobyerno kan Iriga kan City Engineer's Office na makikooperar ang lambang saro
na dahil magparaaponin mga basura dyan sa Sulong Creek. Tanganing maiwasan ta ang baha nigdi po sa satuyang syudad. Kulang tabang po ini sa lokal na gobyerno, saka siyempre sa satuyang barangay na iyon nakakasako. Makikooperar ang lambang saro para mamantinir ang kalinigan sa senda pong mga lugar. Kita man sana po ang nasasakitan, kita man sana po ang nagsasapo nin matinding baha kung may mga minaabot na kalamidad, kung ang lambang saro dahil nakikikooperar sa pagmantinir po kan kalinigan. Iyo po yan ang saro sa mayor na problema kan sa tuyang mga kababayan ang kung paano mamantinir ang kalinigan sa inda pong mga lugar. Bikan ni ba tama sanayan saka dapat sa mga regular maglimpya san sulong. Sabihan na ninyo dagos sa mga kabaluyan na diri magparaapon sa basura siton sulong. Thank you, workers. God bless po, sabi kay ning sarong netizens. Hoy, kumusta man pala dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po sa siyudad ka na Iriga, kay punong Barangay Chopelo Noe Barata Jr., kay dating Vice Mayor Buboy Villanueva sin Kimamimpay, kay dating Konsyal Dante Oliva, siyempre sa pamilya Brestain, Rema Rebasco dyan po sa public. Man sa maparantabay niya to dyan po sa Panawan ka na Batuka Marinisor kaya Konsyal Eliseo Tanay, siyempre Eliseo Tanay Prela, kaya dating ano yan amigo ta ki Engineer Lagansun, sa San Vicente, Batu. Siyempre kay Mayor Manoy Enric Dangkalan. Kumusta po, Mayor? Saro pong mamundong barata nagluwasin ng manunungod sa Bicolanong OFW o Overseas Filipino Worker si Perer haliduman sa Karamuan Camarinesor Angadan matapos tamanin crew missile sa Black Sea. Permarman ka na saro sa mga parientes ka na Bicolanong OFW Seper sa eksklusibong pagkikipag-ulay kan mga media na si Joseph Naa, tubong Barangay Bicol, Karamuan, Camarinesor, Nagadan. Gun sa report, papaliw na kutaan barkong pinaglulunadan ni Joseph na MV Golden Leo na may kargang 22,000 toneladang trego sa Port of Odessa duman sa Ukraine sa Black Sea kan bigla na sa naining bombaon kan tulong crew missile dahilan tanganing 10 tripulante kabilang si Joseph sa Nagadan asin pituman ang nailibre. Napagaraman na mapasiring hutaan nasambit ng barko duman sa Marmara Torquay. Tulos man ay pinaabot kan kansarong grupo nin media sa opisina kan Overseas Workers Welfare Administration ang kaso ni Joseph asin nakanda man sindang magtarabangan o tabangan an walat na pamilya sin may pulis sa nasyon an bangkay kay ni. Condolence sa indang pamilya.
Kumusta man palan ki Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator kana siyudad nin Iriga asin man ki Attorney Cinderella Pereras Lozano an COMELEC Election Officer sa iyang mga pag-iriba dyan sa COMELEC. Siyempre kay Mayor Rex Uliba, kaya dating Kapitan Rodi Pungtan, pala ninian Chairman kan Barangay Affairs dyan po sa City Hall kan Iriga, and sa gabos po mga empleyado kan City Hall. Kumusta po kamo? Sabi po ni board member Attorney Shai Fajardo Noble na nakabasa sa subot siya ngunya na kasubanggi kan sa wrong alarming post na threatening deceptive 3 identified schools and buhi. Tulos po kita nag-report sa buhi PNP dapit sa sitwasyon na sa indaman na nabasa palan. Gusto kong i-reiterate na we have to be responsible sa paggamit kan social media. Bakong suba-suba, entertaining, nor call ang mga post na ini nan kamauutan mag-promote ng violensya. O utrohon ko po, dahil po ini dapat itratong suba sana. No to violence, protect our schools. Salamat po sa satuyang mga alertong kapulisan. Sabi po ini ni board member Attorney Shai Noble. Kaibahan pa si dating bukal Manny Noble. Ganyan, may mga kaputan po digdi. Ano po ang gigibo na aksyon dahil anta nakakatakot po para po sa mga estudyante na may humaan sa indang eskwelahan. Salamat BM Shai Noble. Delikado maray, di kita sure if joke or paano kung totoo palan. Mag-ingat po, gabos. Big salute sa mga yaon sa PNP buhi, mag-aksyon tulos an sa tuyo tulos an sa tuyang board member turn si Shai alert para sa gabos. Liwat man na nasangkot sa operasyon kontra ilegal na droga ang sarong 45 anyos na high value individual na dati nang nadakop ka na taon 2017 matapos ining maaresto sa buy-bust operation sa zona 7 barangay San Vicente, Batuca, Marin Sur kasudmang mag-umagahon. Pinagbisto ang suspect sa alias na Elson sarong jobless isang residente ka nasambit ng Banwaan. Kung sa pulisya po kung mas o menos alas 4:30 nin mag-umagahon ka na isagibo kan mga operatiba kan Batus Municipal Police Station sa panganot ni Police Captain Mark Anthony Cledera ang Chief of Police na operasyon laban sa suspect. Nakuaman hali sa suspect ang sarong sasi kan pinagtutubudan shabu na ipinabakal sa kantidad na 45,000 pesos. Karibayan bust o buy bust money na binibilog kan sarong genuine na 500 pesos na bill as in bodol money. Na-recover man sa sayang pag-ingat ang sarong Cowen purse
na may bugtakan na tied plastic bag na may pinagtutubudan shabu asin an buy-bust money. Nagabot man sa 15 gramo ang kabilugan na nakumpiska kan pinagtutubudan shabu na pinagtutubudan nagkakantidad nin 782,000 pesos. Sigun sa record, anot naman na naaresto ang suspect kan taon 2017 alagad nakalibre paghaloy-haloy. Sa ngunyan, nasa kustodiya na siya kan Batu MPS mientras na pinaghahandaan magkakanigong disposisyon asin mga kasong isusunod laban sa iya. Mantang dyan sa Banawan po kan Buhi tulos man na nag-aksyon ang Buhi Municipal Police Station matapos magwarak social media ang subot huma kan pambabadil sa rong eskulan sa Banawaan. Sigun sa Buhi MPS, seryoso nindang pinagtututukan ng nasambitang impormasyon asin presenting nagsasagibunin masusing investigasyon tanganing maaraman ang pinagpuunan asin mapatunayan ang kredibilidad kan nasambit ng huma. Bidang pag-iingat, pinaigot kan pulisyan police presence and visibility patrol sa laog asin palibot kan mga eskwelahan sa lugar. Nakikipag-koordinar naman ang BUMPS sa mga school authority, Department of Education, barangay officials, and iba pang concerned agencies. Tanganing masiguran kaligtasan kan mga estudyante and school personnel. Pinaging ganyuman kan pulisyan publiko na dahi magpawarak nin mga bakong beripikadong impormasyon na pwedeng magdara nin dahi kinakaipuhan asin katakutan sa mga estudyante, magurang para tukdo asin interong komunidad. Pinaging ganyuman ang sisayman na may kumpirmadong impormasyon dapit sa insidente na tulo sining report sa BUMP sa pinakaraning hepatura ka na pulisya. Pinagsiguro man kan autoridad na mamantinuron ang confidential ang pagkakabisto kan mga informante. Kapudan man ang BUMP sa publiko na magtinir na kalmado, mapagmatyagas and responsable sa pagtataunin informasyon mientras na pinagsasagib pa kan mga autoridad ang magkakanigong investigasyon. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Diggs pasok. Morning Karundang Kaya Philip, manapat ang Bareta District sa Tulad ng Naga na kung sa imanong linis sa opisyal na payag ang panagobierno kan na sambitan ng siyudad man kung dumansa sa Pilipinas nangyari dumansa among kita ng siyudad park na kuntay pupundunar kan na sambitan ng lupan na gobyerno na insidenting nangyari dumansa na sambitan ng lugar na kuntay na ikuha na sarong lupan pagkay na sa sautan na naglaw dumansa sarong hiker na mayong perception atin kung tayo na pinag-parat na inasambitan ng hiker na nasambitan ng kondukta o binibukan na sambitan ng local code dahil maapo kung kapuan ka kung ako sa parte ka kung nag-gobierno ka sa Sinaga at mayong lugar dahil magagawa ano man sa yaon sa mga tourism destination. Napunta rin sa payagan ni Alcaldesa Lino Brito dito sa iyang Facebook page na nasambitan ng dito sa lokal na tour guide na dahil sinabi-representa standard kasisi professionalism asin dito na nakakagad. Ganito ka lokal na pagkakasin na Sinaga atin sigla na uman sa Gabuk na nag-intervene sa mga bisita duman sa Mount Sitarunga Natural Park. Kaya man na lupa na gobyerno at sambitan ng siyudad nag-akto tulot sa ating pautoba ang mga nakdagan sa ating mapanagot ating mga taon na sikurita duman sa Pisima. Na nag-inventory tourist guide sa rin
yang order laban pagkakauga na personahe yang ibigan sa na jadi pa nag-aalin sa talumpulan na servisyo na kung saan nagtrabaho manining part-time na tour guide na consistent na bayan pa na dahil sa admission o pag-abot ay atin sa nabitikan na imong offense pig withdraw pa ining lupanapira mo sila sinaga at sa kaining personal ini ating beneficiar ang pagkakali kong mga prosesimento ng aning doon ang sinisip sa nga dyan order engagement aling sunod sa terminal kong ilang kontrata. Nag-consider na internal fact-finding at logistic review. At kung manduan na kahit maligyan ng pagkakinaga at mga turkay for district na nagpulot na halion. Dahil bahan kan mga local tour guide at nasabihin na iwan at kinating bawanan sa pinag-district na local gobyerno ang nasabihin na individual na magpartisipar sa anuman na defensa na sponsor ito sa agriculture or IT activity. Simana kay defensa ng syudad sa Tarong Natural Park Protected Area Board na diskan sa Lipitar ang inform o mag-alatag din makakanig activity inspection sa naoga na protected nila. Kasi siguro pa sa pahayag na sa force na siguro ang titig na focus din yung nilagay sa pupunta ang pinto na activity and all activity after that protected na promoter board na pega para anak pagkita ng incidente. Natin-tara namin pero andyan sa COVID na mag-popular na sistema kayo na sabihin ng incidente sa nga masigura ng kapitubay din magkakalikong alis sa pinag-sasabi sa kanya. Kaya ba na siguro pasalang sa government na pag-agos sa attendant commitment o tiran dignidad atin na safety. Pati naman ang well-being ka ng kada mga nagbibisita, mga kitarong na Grand Park at yung mga panagos na makutubon ang ayos standard ng araw pabiling sa ating kultura na mga natural partner ng pananggayon na safe as pure atin welcome na gabos na silente at sa mga mabisita dito. Muna para na pinilit ito yung nakuha balitan sa luwan pati junior para sa art and media. Field Report! Salamat tabi karondang Diggs Martinez sa mga heras mo pang informasyon garo lobat na ang cellphone ni karondang Diggs nagpupungak-pungak na bagay ito. Sa Banwan po ka na baaw, liwat nagpost kasi naghagad nin tawad ang nasa likod kan sa rumbagong muknaon na Facebook account na subuot nagpost nin bomb threat laban sa Eusebio Paz Arroyo Memorial High School sa Buluang Baaw, Camarines Sur. Nagdarama nin kaaditan, takot ang nasambit ng post sa mga estudyante para tukdo magurang asan residente dahilan tanganing tulos man na maghiruan mga otoridad tanganing masiguran kaligtasan kan gabos. Magarumduman na pinag-iimbestigaran kan Bao Municipal Police Station
ang nasambit ng online threat. Tulos man na nakipagkoordinar ang pulisya sa school principal tanganing beripikar ang impormasyon. Sin masiguro ang sigundang o seguridad kan mga estudyante sin para tukdo asin iba pang mga empleyado kan eskwelahan. Nagipag-koordinar naman ang BAO PNP sa Camarines Sur Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit IOD K9 asin BAO Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa inspeksyon asin security assessment sa laog kan palibot kan eskwelahan. Nandras na padagos ang verifikasyon kan mga otoridad nganing maaraman ang nasa likod kan Facebook account na inot na pinaghali ang nasa mitang post bago liwat nagluwas nin pahayag ang account holder asin naghagad nin tawad pangyayari. Marog na sana palang kayan madali isa naman pala na mag-post tapos mahagad tawad pambirang mga style yan. Pauso man kan bi nagray mo ng tampaon dakul mong naisiyan kauragan pangyayari. Nya baka man aksyonan man sa mga namboboli sa school, stop bully po, palusot sa naman yan, buli-buli na yan. Dapat kaya enot aksyonan ang mga bullying kan school, ulit dahil makakaisip ang aki ninarog kun mayong nangyaring bullying. Reason po stop bullying po, pero iba, dahil po kampante po. Dahil niya to aram, iba ng panahon ngunyan, kaya matrace ang account na yan, plancharanin dapat na kaso. Bullying pala ng dahilan, pero dapat magsumbong ka sa mga teacher mo, principal, as in magurang mo, dahil ka man ninda pababayaan. Yan mas lalong nagparibok ang sitwasyon mo, pero sa mga bully sa school, sana mapagmataman ka mo sa katotohanan na may buhay, as in pangarap na nararaot dahilan sa bullying. Kaso dapat yan, pero dapat ireklamo man ang mga bully sa eskwelahan para fair. Dapat siguraduhon na maray kon talagang okay na sinabi na nagsusuba sa naman dahil ang tabako po yan suba-suba ang mga arog kaya nasabing mambubumba o magpapaputok nin badil tabawal na bawal yan. Dawa pa sabiyo na yan suba sa naman, bawal po yan. Kaya kung igwa pong mga nagbubuli sa school, pwede po isabi sa teacher para maaksyonan po ninda anarog kaya na bagay. Sa mga magurang po, then sa mga parent man po yan duman sa eskwelahan para ipaalok po sa mga parabuli o mga parabuli sa kaso magurang kan kaulayon. Urulay po sa guidance counselor as in principal. Dapat kaya sa mga estudyante dahil man sinda masyado nambubuli dahil ang taigwa man na nakukulga na estudyante. Arog man kayan dapat apektado ang naginibukan naki magpost nin bakong magayon dahil sa anggot siya ay nako. Maybe next time mas maray na magsumbong kaysa magpost kan arog kayan. Ikaw nagin maraut even na sinumbong mo sinda dahil ka matakot. Ipaabangan ka be confident na kaya mo sinda. Dapat ang mga nambuli may sadiring eskwelahan o kaya ruman para sinda na sanan magburulian para dahil na sinda magdakul na pangyayari. Kaya po yan ang epekto kan mga pambubuli. Kuha na po kitang 34 minutos makalampasan alas 9 nin pag-aga. An oras man na ini hatod man sa Sendo kana Naking Spola Water Repelling Station na makukuha dyan sa tubangan kana San Isidro Elementary School. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Pag-abot po kaya digdi sa mga arog kaining sitwasyon, may kasalan man po itong manambubuli, may kasalan man sunabubuli. Kaya maging fair po kita. Dapat talaga maaksyonan, maimbestigaran ang mga bagay na ini. Minsan igwa pong mga
nadadanyaran, may mga naaapektaran kan mga pambubuling ini. Bako sa nasunabuli, pati sunambuli, apektado po. Siyempre, pag-arog ka yan, isay man ang mauugmang pagbulihong ka, isay man ang mauugmang nambuli. Hindi ni pong mga sitwasyon kayang ini, hararom isipon minsan. Kang panahon, mayo man ni mga boroboling na ini, ninong mambaga. Nagkaigwa na po lugod din anti-bullying na lay, nagpaparadakol na lugod ang mga parabuli. Ano ang nangyayari sa kunyan niya to? Kumbaga, pag-abot sa pag-uugali kan sa tuyang mga kababayan, digdi po sa tuyang nasyon, kunyan ng mga panahon. Makahaadit na baga, makatakot na pati ang mga pinagtataram kanibang mga hobenes kunyan ng mga estudyante. Pakuna pong basta-basta, nanlalamuda, kung ano-anong mga marraot na tataramon, may mga patakot sa mga paratukdo, sa sendang mga barkada, ay ano na po yan. Dapat pati ang mga magurang kayo ni maghiriro, ano po ang nangyayari sa indong mga aki, hirakman kan magin puturo kan mga ini. Kaya ngunya na mga panahon, kadakol na po ang mga nagruruluwas na kung ano-ano na sanang mga ginigibong kalukuhan kan ibang mga hoben. Kahit maaraman kung impluensya kan barkada, impluensya kan social media, impluensya kan droga, kadakol pong mga factors. Kaya ang pinakakunyan po digdi maging disiplinado. Kumbaga nasa pamilya yan, nasa magurang, ang iba pong mga bagay na dapat na ma-advisean, kumbaga magdangog ang sarong aki sa magurang na may respeto, may takot, na maggibunin kalukuhan, makatakot sa mga gurang, saka sa kagurangnan number 1. Kumbaga baka ni badig din nagkukulang na sa pagsa Diyos, nagkukulang na ang giya kan magurang, napapabayaan na. Minsan may mga magurang man po kita na napapabayaan na, so sa indang mga aki, kaya dahil naaram kung anong pigigibo na ito pala may mga ginigibo ng kalukuhan, bakusan ng sa eskwelahan, pati sa luwas kan eskwelahan. Kung mga nababarkada, tapos kung iba na ang mga pinagigibo sa luwas. Kaya masakit po ang panahon ngunyan pag-arog na kayo ni. Kung ano-ano na sa napating nagruluwas. Nagluwas ang bareta sa baaw, nagluwas man ang bareta sa buhi. Na igwang mga huma, ang mga estudyante ay ano na yan. Huma sa eskwelahan, huma sa mga teacher, grabe na. Yan man na pagkahapon po gigibuhon na State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Di ibibiklad na naman ka na sa tuyang presidente kung ano pa siya magigibuhon, bakusan ang sa mga naginibo niya. Kaya
inaabangan kan sa tuyang mga kababayan kung ano pan mga maruluwas na mga bagong barata sa sistema kan paggugobyerno digdi po sa tuyang nasyon. Kung may improvement o mayo. Ang bagay man sana. Pero sa paghiling ko, igwama na ini-improvean kaya alangan iba. Lalo kung mga yaon sa oposisyon, dahil man po yan narisa. Perming anaram kan magparakontra sa gobyerno, dahil ng mga ibang ginigiribo. Kaya isa'y ang nasasakripisyo, kita pong mga Pilipino. Kita man sana ang tinatamaan kan na pagsakit, pagtios. Dahilan sa kaginibuhan kan iba pong mga yaon sa oposisyon. An iba, dahil taaram kung ano ang mga mentalidad kaya ini, kung gustong marumpag talaga ang gobyerno, nasindan magribay, duwang bagay sa naman po. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Charm Fab Gold Makapulong sa tiyan Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makapulong sa tiyan Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makapulong sa tiyan Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Ikot pa lumipas siya Hello Right Bar Blue Isang labanan yan Right Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya Hello Right Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride All you need is pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon Kau ba'y sigurado Kau ba'y protektado Ang pamilya ay i-shield mo Laban sa bakterya I-shield mo Laban ng antivirus I-shield mo Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado I-shield mo Pamilya protektado I-shield mo Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Isulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges, Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen, Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ringkunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na lang kitang natatadang 11 minutos. Antes po kitang magpaaram. Prioridad man ngunyan kan kongresoan pagpasar sa natatadang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC measures kan Marcos administration sa liwat na pagconvene kan kongreso ngunyan na Lunes, Hulyo 27.
Sigun kay House Majority Leader Sandro Marcos, nasa 26 halis sa 52 na priority bills ang nag-endorso na sa konseho. Sisirtuhon subot ninda na makakatabang ang mga propwestong lay kan presidente urog na sa mga namamanuwa na Pilipino ani na padit-dit guminhawa sa indang buhay. Iban man sa mga natatadang lidak bills na propwestong Cyber Security Act na nasa kalendar kan Kongreso mantang pinaghahalat pa man ang committee report katakod kan propwestong nagbabawal sa mga kaparyentes kan government officials sa pagkuanin kontrata sa mga proyekto kan gobyerno. Preparado naman para sa final approval ang mga amendment sa Cooperative Code asin man propwestong lay na nagdideklarar kan National Thanksgiving Day kada ika-4 kan Nobyembre. Kabinbin man ang siyam na iba pang priority bill sa Appropriations Committee kaibanan ang mga propwesto ngani na maparahay ang transparency sa government spending asin man ang 15 na iba pang propwestong lay ang nasa kamot na kan o nasa kamot pa kan technical working groups. Tapos ini pong naguno kan barangay Buyuan, duman siyudad kan Legazpi man laylay na honra sa ginibong Department of Internal Local Government the Best Barangay Governance Awards 2026 sa siyudad kan Legazpi. Sigun ki Kapitan Ronaldo Minya kan nasa mitang barangay naresibin ninda ang honra para sa 2025 Best Hapag Implementor Cell of Good Local Governance for Barangays Best Performing Barangay Secretary asin paggraduar nin sarong barangay kagawad sa iyang ikatulong termino. Inan patunay na nahiling kan gobyerno kung paano nagtatrabaho ang mga barangay officials nakula ang manining tabang asin nagsiserving motibasyon ang pag-apresyar sa inda aning mas gampanan ninda ang mandato sa indang lugar. Sinabi man kan opisyal na pigaadalan niya ang ibang malakdang nganing mamantinir kan barangay ang siring na pagbisto. Mientras tanto pagrumduman kay ni sa mga residentes na magtinir na alertado urog nang nagpapadago sa pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Tapos ini pong promesa kan Philippine National Police Chief na si General Jose Melincio Nartates Jr. na ipapautob kan kapulisanan maximum tolerance alagad nangapudan ni kooperasyon sa mga realista kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na Lunes o ngunya na aldaw nangapudan man ang PNP chief sa publiko na erespeto ang diretsos kan lambang saro asin imantinir ang pase orden unya na aldaw. Ini an sa tahaw kan pinaglalauman na dakulang hero protesta hali sa multi-sectoral groups na natawanin permits ngani na makapagrally sa mga ipigdesignar na sites duman sa Commonwealth Avenue aran ni sa Batasan Complex sa Quezon City unsay ni sasagibuan na ulat sa bayan kan sa tuyang presidente. Ibanan man sa mga nakakuanin rally permits ang bagong alyansang makabayan, hubayan na sinsan lakas and bitter brighter. Takod kay ni nagpalakup man ang kapulisan nin sobra sa 20,000 na pulis. Ngani nabantayan ang mga pangenot na lugar ante sa nakatalaan na zona at yan na alas 4 nin pagkahapon. Pag-abot po kaya digdi sa mga sonang ini kadakol na kan nag-ararog.
pati ang mga banwaan, an probinsya, igwa naman pong mga kunyan, mga address. Sa nang an presidente ka nasyon Pilipinas ang nagkakaigwang mga State of the Nation address, kundi pati ang mga banwaan, igwa naman, mga suma, kung syudad, suka. Kung probinsya, supa. An masakit kan mga sunasunang ini. Pag dahil nasusunod, so mga promesa na mga papangako kan halimbawa mayor, gobernador o kaya presidente ka nasyon. An sopas kay ni suka, isinusuka an sa indang mga itinataram kan sa tuyang mga kababayan. Ayaw mo niya mga nangyayari sa mga suma-suma, suka-sukang yan, sopa-sopa, digdi sa tuyang nasyon. Hanggang sa naman ngayon sa mga tataramon, sabi ka na mga kababayan niya to, aloy na ngayong panahon, maayo man nababagong gayo, nasyon Pilipinas. Nagpaparalala ngayon korupsyon, nagpaparadakol ngayon droga. Agad sige ang kampanya kan sa tuyang gobyerno laban sa korupsyon, laban sa illegal na droga, kung ano-ano na sa ng mga kampanya kan gobyerno na maresolberan ang mga problema. Ang hapot dyan, nare-resolberan man daw. Pero ang nangyayari, mas lalong nagpaparalala ang sitwasyon. Hindi siya ng kampanya laban sa illegal na droga, nagpaparadakol lugod ang mga droga. Tapos ang korupsyon, halos mayo man nang nangyari po kay itong kampanya laban sa korupsyon sa tuyang gobyerno sa kungunyan pong mga panahon. Kaya sa tuyang mga kababayan kung minsan nag-iisip na noarin ang makakamtan kan mga Pilipino ang tunay na pagbabago sa liderato kan sa tuyang gobyerno. Di ba pati mga disganado na daw ang pinano, daw ang isay ang magkaput, human giraray ngayon, kinakabtan, ang kinakaluwasan kan paggugobyerno sa Pilipinas. Pero, dahil pahurian gapos, kung isipon niya to, kung magkasararo rang mga Pilipino na makikooperar sa ginigibukan sa tuyang gobyerno, hindi masakit po kaya napagsararoon ang oposisyon sa ka-administrasyon. Dawa pinano yan, ang oposisyon, permiya na kontra sa kagustuhan kan administrasyon na mapakarhayan sa tuyang gobyerno. Siyempre, kung mapakarhay, alangan man, mayo ng oposisyon. Puro na ang kagustuhan kan lambang saro, iyon mangyari. Sa karahayan, kumbaga kaakibat man po ini kan paggugobyerno digdi po sa satuyang nasyon. Kaya anong nangyayari, anaraw kaining mga bagay, di man pwedeng mawara ang oposisyon. Digdi po sa kamugtakan ka na sa tuyang panahon magdadaranin mapanganuron na kalangitan asin mga pag-uran-uran sa nagkapirang parte ka nasyon sa Southwest o epekto ini ka na duros sa bagat. Sigon sa Pag-asa, Weather Bureau makaka-eksperyensya ni na warak-warak na pag-uran asin thunderstorm ang dakulang parte kan Luzon uli sa padagos na epekto kan habagat. Padagos man napig monitor ang tropical depression na Nul na may dating local name na Quiapu. Apektado ka na mapanganuro na
kalangitan asin warak-warak na pag-uran asin pagdaguldol ang Metro Manila, Ilocos Region, Guian-Bali, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna asin Batangas. Ibang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao pinaglalauman na bagyang mapanganuron hasta magiging mapanganuron ang kalangitan na iguang isolated rain showers o thunderstorms. Ayan ay nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya at sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez sa sinman Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra. Man sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Papa Diyos mabalos kan sa idong dahin sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolan